imo ni Rodriguez na? Rodriguez na. Oro tayo pa sila iba na gid ang Iba na, iba na gid. Kasalukuyan po nating binabaybay ngayon ang E. Rodriguez Avenue na kung saan ay ito ang ipinagmamalaki ng Quezon City. Kaya mga kaboks, panoorin nyo po kung pwedeng manalo ba itong Quezon City sa pag-install ng mga electric wirings at ganoon din sa ating mga telecommunications company, sa mga wifi, kung ano-ano pang mga cables na nandito nakahang sa mga poste. Kayo na po ang bahala maghusga, mga kaboks. Grabe ano? Ilang beses na po nasunog ito ang katapat ng De Los Santos Medical Center. Nandito din yung SNR. Nandito din po yung St. Luke's Medical Center, Quezon City. Lahat po ito, papunta po ito ng Cubao. Panoorin nyo mga kaboks kung gaano kamaldumal ang mga electrical cables dito at ganoon na din po yung mga wifi or mga telecommunications na cables. At ito po ay gawa ng mga installer ng ating Meralco. Ganon na din sa mga installer ng mga wifi. Ito naman ang gawa ng Meralco dito sa Muntinlupa City. Sa mga merong kaalaman dyan regarding sa electricity, baka meron kayong maitulong sa Meralco kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong klaseng cables. Mahirap na po itong kontrolin. Ngayon po ay 2023. How much more pagdating ng 2050? Ano na kaya ang mukha ng ating kalsada or ng ating lansangan pagdating sa mga ganitong bagay? Baka meron po kayong maitulong mga kaboks. Ito po ang binabaybay natin ay Manuel L. Quezon Avenue na manggagaling po ito doon sa Taguig papunta ng Alabang. At ito naman mga kaboks ang barangay Dalahican, Lucena City. Hindi na po talaga ma-control halos ng ating mga electrical companies kung paano i-install itong mga electric wirings ng nasa ayos. Wala na halos sa paraan mga kaboks. Except lang kapag ito ay ibinaon sa kalsada. Pero ewan ko kung ano ang kanilang mga decision dito ng management. Kaya panoorin nyo mga kaboks. Ito po ay galing po ng Dalahican Port, papunta na po ito ng SM Lucena.
Kung galing naman tayo ng SM Lucena, papunta naman ng port, ito naman po yung ating makikita. Inuulit ko, baka merong may kaalaman dyan na pwede nyong i-share sa Meralco or sa ating Keselco na ganito ang dapat gawin para maiwasan ang mga ganitong pag-install, ay mag-comment lang po kayo at baka makarating po sa taas. Ito naman mga kabox ay dito sa G. Tuason, Manila City. Ito po ang daan ng papuntang balik-balik Manila. May shortcut din po ito papunta doon sa E. Rodriguez Avenue. Pag ako po nag-drive at nakikita ko po ang mga ganitong sitwasyon, ako po ay naaawa sa ating mga kababayan, mga kaboks, at hindi po ito makontrol. Once na may sunog po ay halos nalatay po yung apoy dyan sa mga kable na itong nakikita ninyo. Ay mas lalo na dito pag nasa Raon tayo. Quintin Paredes Road, Dasmariñas Street, Binondo and Tondo residential areas. Ito naman mga kaboks ay ML Quezon Street, Taguig City. Papunta po ito ng Taguig City Hall, Pateros, Pasig City. Kung makikita nyo po itong nasa kanan nating poste, mahihirapan na po talaga yan. Kailangan po talaga merong nire-regulate na ng mga LGUs yung ating mga telecommunications companies at yung mga nag-aano ng mga wifi. Ang dami ng mga disabled cables dito, ang alam ko. Hindi na gumagana yung mga yan. Kailangan mag-housekeeping na sila. Mga kaboks, ngayon po ay 2023 again. How much more pagdating ng 2030 or 2050? Wala, halos hindi na natin makita yung langit or yung kalawakan mga kaboks gawa sa mga cables na ito. Meron pa bang mas hihigit dito sa aking mga ipinakita sa inyo? Mag-comment lang mga kaboks at baka mapuntahan ko yung lugar na yan. Kasi po kailangan makarating ito sa mga kinauukulan para magawa nila ng paraan kung paano ito ma-minimize mga kaboks. I-minimize nila yung pag-install ng mga electrical wirings at saka itong mga telecoms companies natin yung mga pag-install ng wifi. So sa inyong palagay mga kaboks, ano po kaya ang nanalo dito sa aking pinakitang video sa inyo mga kaboks? Quezon City nga ba? Muntinlupa, Lucena City, Manila City, or Taguig City? Mag-comment na mga kaboks at doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para ma-update po kayo sa aking mga informative videos. Salamat po mga kaboks!